Hello sa lahat, weekend na naman. Kumusta na po ang lahat? Kung saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat. Sa mga medyo relax ng konti sa weekend na tulad ko, enjoy nyo lang yan. At sa mga busy po pa rin kahit weekend, ipagpasalamat po pa rin natin na may lakas tayo na gumawa at magtrabaho. Pero basta may pagkakataon na magpahinga, gawin. Dahil ang may healthy body and mind ay mahalaga sa pagdidesisyon ng tama sa ating buhay. Kaya BJ, paminsan-minsan magpahinga ka para yung mga desisyon mo sa buhay ay maitama mo. Hindi yung idadahilan mo na nagpapakapaos ka para daw tumino ang mga bashers niya at ang mga Techrom community. Pero ang katotohanan niyan BJ, alam mo naman sa sarili mo na nagpapakapaos ka dahil sa pera, dahil sa revenue. Pero hindi mo lang talaga maamin sa mga followers at listeners mo. Pero umaalingaso pa rin ang kaipokrituhan mo. Dahil naririnig at nakikita sa mga gawa mo na hindi ka gumagawa nang wala kang mapapakinabangan. Kaya yung ginagawa mo ngayon, na halos kayod kalabaw ka sa pag-LS sa mga reactors na dati sabi mo'y hindi ka magre-react sa mga reactors. Pero bakit ngayon stress na stress ka na sa kasasagot sa mga reactors? Kasi naman kung naging matalino ka lang na alamin ang punot dulo ng issue ni Techram, ng mga wakwak at ni Dave, hindi ka sana nababash at hindi ka sana nakokontent ng mga reactors at hindi sana nakakalkal ang issue mo before. Ayan tuloy, di mo alam kung sino ang unahin mo. Dahil halos lahat ng reactors ay ine-expose ka na at kahit si Archie Hilario na pinapayuhan ka lang naman, abay inaway mo rin. Ngayon tuloy, hindi ka na magkanda-ugaga, kakapaliwanag at pagtatanggol mo kay Dave sa mga wakwak at sa sarili mo. Tapos hindi ka naman nila kayang ipagtanggol. Yung mga supporters mo nga nagko-comment sa mga content ko. Pero when I replied and pinned their comment, alam mo ba ginagawa nila? Sila na ang nagdi-delete ng sarili nilang comment kasi nga di nila kaya na panindigan ang mga naririnig nila sa iyo. Alam mo Jose, ang problema sa iyo, lagi kang pabida at masyadong bilib sa sarili. Gusto mo, lagi ikaw nasusunod. Feeling mo, laging tama lahat ng ginagawa mo tulad na lang nung sinasabihan kang wag mong i-post yung conversation ninyo. Pero anong ginawa mo? Umiral pa rin ang katigasan ng ulo mo at ipinilit mo pa rin kung ano ang gusto mong gawin. Tapos pag nagkaproblema ka, isisisi mo pa sa iba. Sa tingin mo ba kapag nagkaproblema ka, tutulungan ka nila? Hindi, dahil buntot mo, hila mo. Yang arrogance, katigasan ng ulo at paghahabol mo sa pera sa maling paraan ang magpapahamak talaga sa iyo. Normal lang ang mga bashers, pero kung pinuputaktika na ng mga negative comments, abay there is something wrong na sa pinaglalaban mo, lalo na kung matapang ka lang sa channel mo at puro paninira lang ginagawa mo, pero takot ka naman makipagdebate at makipag-argumento on the spot, abay naku, madaling maging matapang sa harap ng kamera, pero iba na kapag may kaargumento o kadebate ka na on the spot. Pero sa bagay, kung pera lang talaga habol mo, talagang hanggang dyan lang ang tapang mo sa harap ng kamera mo. Kaya talagang stress ang aabutin mo. Kakatanggol sa mga maling tao at mga sablay na argumento. At dahil dyan, lalo ka tuloy nakikilala ng ibang tao kung ano ang tunay mong ugali at ang tunay mong motibo sa pagiging charity vlogger. Kaya bibigyan ko ng reaction itong issue mo patungkol sa Kalabaw. Pero matapos nating marinig ang iba't ibang reaction ng mga reactors patungkol dito sa Kalabaw at ang pagsagot ni Jose dito, ngayon pa lamang tayo magre-react at magbibigay ng komentaryo dito sa issue ng Kalabaw sa pinamagatan nating si Brother Jose at ang Kalabaw. Dito sa content na ito, magbibigay tayo ng opinyon base sa narinig at napanood at obserbasyon natin sa tunay na ugali ni Jose bilang charity vlogger at kung bakit hindi dapat sinusuportahan ang ganitong klase ng charity vlogger. Una pa man, nakakitaan ko na itong si BJ ng pagiging ganid at tuso o cunning sa English. Someone who is cunning has the ability to achieve things in a clever way, often by deceiving other people. Diyan si Joseph Sangrio magaling.
nakakakuha siya ng mga bagay o nakukuha niya ang gusto niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Another big mistake ni Jose na i-re-upload ang video niya patungkol sa kalabaw. Ngayon lalo tuloy na highlight ang pagiging ganid at tuso niya. Ayon nga sa kasabihan, ang isda ay nahuhuli sa sarili niyang bibig. Kaya pakinggan natin itong content ni VJ patungkol doon sa kalabaw. Kuya kuya anong pangalan mo na nga? Nalimutan ko. Lionel? Anong masasabi mo? Na-surprise ka? Na-surprise ka? Na-surprise nga ba siya? O nalilito pa rin siya kung bigay bayang kalabaw o paaalagaan lang sa kanya? Maraming salamat. Ano yan? Paano ang usapan natin yan? So, ibig sabihin, hindi siya binigay kasi may usapan sila. So, ang tanong, anong usapan nyo patungkol sa kalabaw? Yung dati lang? Opo. Yung dati lang na tapos, Mukhang mayroong kayong usapan o kasunduan ng beneficiary pero hindi mukhang malinaw sa mga sponsors mo. saan may tatali? Dito na muna po habang Sa palibot mo na ng bahay nyo. Tapos, pag pag nagtagal-tagal na po at nasanay na rin dito, hindi pwede naman na po yung dalang isa. doon sa bundok nyo? Oo. Ano pa tayo sa barangay o hindi na? Ano tayo na kasulatan? Ang tanong, ano kaya yung kasulatan na yon at natuloy ba yung kasulatan na yon at malinaw ba yon sa mga sponsors? Ito rin po na kasulatan. Kasulatan Kasi ito pong ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga ito totally bigay. Mahirap Take note, paalaga lang, hindi bigay. naman pong sabihin natin na bigay, utang pala o kaya meron naman sabihin bigay, utang pala eh. Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga ng programa natin. Okay, dito napakatlinaw ng sinabi ni Jose na ang totoo niyan, paalaga lang yang kalabaw at hindi bigay. Okay, ang isa pang tanong natin, dahil ito ay paalaga lang, usually kapag gaganyang paalaga lang yung hayop, mayroon silang porsyentong binibigay doon sa may-ari. Dahil nga yung nag-aalaga, hindi silang may-ari pero ginagamit nila yung hayop para kumita. Ang tanong, mayroon bang porsyento dito ang programa ni BJ? Kung mayroong nakukuhang porsyento ang programa ni BJ, ang tanong, alam ba ito ng mga sponsors? Kung wala naman, then well and good. Pero, still, ang kalabaw ay hindi pag-aari ni Lionel, kundi pag-aari pa rin ng programa ni BJ. So, ibig sabihin, ang nagmamay-ari pa rin ng kalabaw ay si BJ. So, anytime na gustuhin niya na kunin yan, ay makukuha niya. At anytime na ibenta niya, gusto niyang ibenta, maibebenta niya. Dahil nga, hindi pagmamay-ari ni Lionel ang kalabaw. So, makikita natin kung gaano katuso at ganid itong si BJ. Nabili niya ang kalabaw sa murang halaga gamit ang pera ng mga sponsors. Though nagdagdag siya ng pera mula sa kita niya sa YouTube, pero still, kanya pa rin ang kalabaw. Para meron pong babalik sa programa, papaanakin lang po ni Kuya Lionel. Napakagandang pakinggan na itong kalabaw na ito ay para sa programa nila. Pero kung titingnan natin, dahil ito ay programa ni Jose, so ibig sabihin, ang kalabaw ay pagmay-ari ni Jose. Okay lang sana kung naka-include yung mga pangalan ng mga sponsors nang ito ay i-turn over nung may-ari ng kalabaw dito kay Jose. Kasi hindi lang naman pera ni Jose ang ginamit sa pagbili ng kalabaw. Pero kung titingnan natin itong kasulatan dito sa barangay, ang pangalan na naandito ay kay Jose lamang. Sabi sa akin nung buntis na daw yan. Hindi ka na mahihirapang mag-ano yan. Ano na daw yan eh. Nasampahan na. Para po yung meron pong babalik sa programa natin, papasok po natin yan sa ibang beneficiary. Sabi mo hindi mahihirapan. So siya yung mag-aalaga nung anak, nung kalabaw, kung sakaling magkaroon, pero hindi magiging kanya yung anak ng kalabaw at mapupunta ulit sa programa mo. Nasa iyo ang credit pero ang hirap nasa beneficiary mo. Grabe sobrang tuso ni BJ. Tapos, pag napanak na po ni Kuya Lionel ng dalawa,
Yung pangalawang anak sa iyo. Tama. So yung unang magiging anak ng kalabaw, hindi pa rin mapupunta kay Yunel kundi sa programa at gagamitin niya nga sa kanyang mga beneficiary. So ibig sabihin kay BJ pa rin yung unang anak na ang mag-aalaga ay si Yunel. So pag nagkaroon ng pangalawang anak, doon pa lang magkakaroon ng kalabaw, sariling kalabaw si Yunel. Ang tanong, gaano katagal maghihintay si Yunel para magkaroon siya ng sarili niyang kalabaw? Alam niyo ba na ang pregnancy period ng isang kalabaw ay 10 months? Pero depende pa rin yung gestation period dahil depende sa breed ng isang kalabaw. And the success rate for Carabao gestation sa Pilipinas varies significantly with an average pregnancy rate as low as 20%. So ibig sabihin, napakababa. Kahit nga gumamit na sila ng artificial insemination, yung success rate pa rin nito ay 53% lang. Tapos pag naging successful yung panganganak nung kalabaw, hindi mo naman basta tatanggalin yung anak doon sa mother. So tatagal pa yan ng mga siguro 6 to 8 months. So ibig sabihin, aabot ng 3 o 4 na taon na pinakamabilis na magkakaroon si Yunel ng sarili niyang kalabaw. Yung unang anak, babalik po sa programa natin. Opo. Hahanapan po natin ng ibang beneficiary na qualified po na mag-alaga ng kalabaw. Biruin nyo, kinontent si Yunel. Kinontent niya yung anak ni Yunel na may sakit. Pinagkakitaan niya si Sowen at ang pamilya ni Sowen, kakuha ng maraming sponsors. Tapos ibinili ng kalabaw yung pera ng sponsors na dinagdagan niya lamang. Pero hindi naman pala niya ibibigay yung kalabaw kay Yunel kundi papaalagaan lang niya. Okay lang sana kung ang ginamit niyang pera ay yung pera niya galing sa YouTube dahil nga iyon ay kanyang project at hindi project ng sponsor. So wala sanang issue kung ang pinabili niya ay pera na kinita niya galing sa YouTube at ang kalabaw ay pinaalagaan niya lang kay Yunel, then walang issue doon kasi nga kanya yung kalabaw, kanya yung pera, hindi siya mabubutasan ng mga sponsors at ng mga nanunood sa kanya. Kaya naman pala naggaling mismo rin sa bibig mo na may mga sponsors ka na umalis dahil dismayado sa iyo. Kasi nga hindi nagiging malinaw ang mga binibigay nila para sa kanilang mga tinutulungan. Dapat kasi BJ, ang tulong ng sponsors ay diretso doon sa mga gusto talaga nilang tulungan. At yung mga project mo, dapat yan ay nanggagaling mismo sa bulsa mo o sa kinikita sa YouTube mo. Okay naman sana kung pumayag ang mga sponsors na bumili ka ng kalabaw tapos diretsyong ibibigay sa beneficiary. Ibig sabihin, bigay, hindi pa alaga. Kasi kung ang alam ng mga sponsors, iyan ay ibibigay mo sa iyong beneficiary at iyan ay hindi part ng iyong project na kung saan ipapaalaga mo lang ang kalabaw, abay baka iyon talaga ang dahilan kung bakit nagalit sa iyo ang sponsor mo. Kasi nga paalaga, hindi mo binigay. Because technically, it is in your name and you still owned it. Yan po yung naisip nating programa kasi po yan ay sustainable po yan. Yung pong mga pera na nagamit po natin dyan ay hindi po masasayang. At Hindi naman talaga masasayang ang pera na ginastos mo dyan dahil ang ginastos mo lang dyan naman ay 12,500. At yung 24,500 ay galing sa mga sponsors. Pero ang papel ay nakapangalan sa iyo at ikaw ang nagmamay-ari. At ang kalabaw na yan ay sa iyo pa rin nakapangalan. At ipinaalaga mo lang at hindi mo binigay. So ngayon kayo ang tatanungin ko, masasabi niyo bang tuso o kaning itong si BJ? Hanggang dito na lang po muna. This is Ecclesiastico, ang babaeng walang mukha na patuloy niyong naririnig na nagbibigay ng reaksyon at nagbibigay ng opinion sa mga issue. Hopefully, next week makapag-LS tayo. For the meantime, enjoy the rest of the weekend. Take care. God bless.